Samantala ang rank 1 player na si Pain ay mag-isa ding kinakalaban ng isang buong guild. Sinusugod siya ng mga ito subalit walang hirap niya lang na tinatalo ang lahat ng mga player. Nanunood pala si Drag pero hindi siya tumulong dahil alam niya kung gaano kalakas si Pain. Saka pinakita ng rank 1 player ang madaming orb na nakuha niya. Natutuwa naman ang Maple Tree Guild dahil nakakuha sila ng 10 orb kaya nasa top 17th na sila, tapos agad na umalis si Sally para manguha ng mas madami pang orb sa mas mahihinang guild sa buong gabi. Maging si Kanade ay nais na mangolekta mula sa mga kalabang guild ng mag-isa. Gamit ang kakayahan ay nagpalabas siya ng malaking kamay na kumuha sa orb ng kalabang guild at agad siyang tumakas pagkatapos. Samantala si Sally ay ginagawa ang lahat ng makakaya para makakolekta ng mas madami sa buong magdamag. Kinabukasan ay pagod na pagod siya subalit nakakuha naman ng 10 orb nang mapansin na napapaligiran sila. Sinubukan niyang tumakas pero napakarami ng mga ito nang makitang kagagawan pala ito ni Frederica. Kaya ngayon ay nangangamba si Sally na makuha sa kanya ang 10 orb na pinaghirapan niya ng magdamag. Kaya nagpadala siya ng mensahe kay Maple. Ginawa niya ang lahat para makaligtas sa mga atake ng kalaban kahit pagod na siya, subalit napahanga si Frederica dahil sa kabila nito ay nagawa pa rin ni Sally na mapaslang ang malaking bilang ng mga tauhan niya. Kaya tinira niya si Sally, at nagkagibunshi naman ito kaya hindi niya matamaan. Pero mga ilusyon lang pala ang ginamit niya. Tapos dumating ang mas marami pang tauhan ni Frederica, subalit nanghihina na si Sally. Subalit bago pa makaatake si Frederica ay dumating naman si Maple mula sa taas para iligtas siya. Tapos ginamit ni Maple ang machine gun at lumipad, sa kanya nilason at pinaulanan ng lahat ng mga kalaban sa ibaba. Samantala nakatakas naman si Frederica sa nakakatakot na kapangyarihan ni Maple kaya nagpadala ng mensahe kay Dread. Kaya nagpunta si Dread sa base nila Maple habang sila Mai at Yulang ang nagbabantay sa mga orb kaya nagpadala sila ng mensahe sa mga ka-guild. Subalit lahat ng guildmates nila ay may kanya-kanyang kalaban kaya hindi sila makakabalik kaagad sa base. Kaya napilitan ng kambal na labanan si Dread kahit mas malakas ito sa kanila. Pero nagagawa pa rin nilang makalaban kay Dread dahil sa teamwork. Kaya nagseryoso na si Dread at agad na nagawang mapaslang ang kambal. Ngunit bago niya makuha ang mga orb ay nakabalik na doon sila Maple at Sally. Pinalabas niya ang Predator saka ginamit ang kakayahan ni Syrup, subalit inatake ito ni Dread at pati si Maple ay nasaktan. Ngunit nahuli niya pa rin si Dread at pinagkakagat ng mga Predator. Samantala si Kasumi ay patuloy pa rin na nakikipaglaban kay Shin dahil nahihirapan siya sa ginagamit na teknik ng kalaban. Subalit nagawa niyang makapunta sa likod nito kaya niya natalo. Muling nag-respawn ang magkapatid at nakauwi na rin ang lahat sa base at masaya sila dahil maraming nakolektang orb. Pinakita ni Sally ang mapa na ginawa niya ng magdamag kung saan nakalagay ang lokasyon ng base ng mga guild. Si Maple naman daw ang lalabas at mangungulekta ng mga orb laban sa mga mas malalakas na guild at sasamahan siya ng kambal. At pagkatapos niya sabihin ang plano ay nakatulog na si Sally dahil sa pagod. Nagsimula nang sumugod sila Maple kasama ang kambal para manguha ng mga orb. Nang mabalita ng Flame Emperors na papunta sa kanila si Maple. Habang naglalakad ang tatlo ay sumasabog ang mga trap subalit wala silang pinsalang natatamo. Pero meron palang mga nakahandang mga trap si Marquez para lang kay Maple, ngunit tinatanggal lang ng kambal ang mga trap niya. Tapos baliwala din ang lason at apoy na mula sa trap ni Marquez. Kaya hinarap nila Misery at Marquez sila Maple. Inatake ng Hydra ang dalawa, subalit nakapag-heal lang dahil kay Misery. Tapos ginamit ni Marquez ang mga trap niya, ngunit sinira lang ng kambal ang mga ito. Saka naman dumating si Mi na pinuno ng Flame Emperors para pigilan ang tatlo. Agad na umatake si Mi pero wala ring epekto kay Maple. Saka nakipagpalitan ng atake ang kambal laban kay Mi habang pinoprotektahan sila ng kakayahan ni Maple, ngunit napa-address ang leader nila. Kaya papaslangin na sana ang kambal pero muling nakalapit si Maple sa kanila. Ginagawa ng Flame Emperors ang lahat para hindi makalapit sila Maple sa kanilang orb, kaya pinatakas na lang ni Maple ang kambal para hindi maibunyag na ang dalawa ang secret weapon ng Maple Tree. Ginamit ni Maple ang kakayahan para protektahan ang kambal, ngunit walang tigil na umatake ang Flame Emperors para hindi siya makalapit. Sumugod din ang mga tauhan nila Mi, kaya gamit si Syrup ay nagpakawala ng Spirit Cannon na kinontra naman ni Mi. Subalit napaslang pa rin ni Maple ang mga ito. Kaya hindi na naman siya tinigilan ng Flame Emperors para mapalayo at para hindi rin makagamit ng kakayahan. Naisip nila Mi na hindi matatapos ang laban nila dahil sa sobrang tigas ni Maple. Kaya naisip ni Mi na gamitin na ang malakas niyang atake, kaya habang nagcha-chant siya ay pinoprotektahan siya nila Marquez at Misery mula kay Maple. Hanggang sa makulong ni Mi si Maple sa isang kulungang gawa sa apoy. At dahan-dahan siyang nauubusan ng life points habang nasa loob. Kaya napilitan si Maple na gamitin ang machine gun niya na ikinagulat ng Flame Emperors. Saka nagbakbakan ng malalakas na atake sila Maple at Mi. Subalit di hamak na mas malakas talaga ang firepower ni Maple dahil sa machine gun.
Hanggang sa piliin na lang ng Flame Emperors na tumakas dahil wala silang pag-asang manalo sa nakakatakot na kakayahan ng bida. Pero sinundan sila nito sa ere at ginamit ang pinakamalakas na atake para mapaslang ang tatlong high ranking ng Flame Emperors. Nakaligtas pa rin si Mi, subalit wala na siyang mana points. Kaya pinili na lang ni Mi na sumugod at mag-self-destruct para isama si Maple sa pagkasawi. Subalit sa kabila nito ay nakaligtas pa rin si Maple. Tapos nakita nilang nawawala ang orb ng Flame Emperors kaya wala rin silang napala. Subalit dahil masigla pa ang kambal ay nagyaya ang dalawa na atakihin ng iba pang guild na nandoon para makaipon ng maraming orb. Samantala hindi makapaniwala si Mi na natalo siya ni Maple. At nang dumating ang mga kasama ay nagpanggap na naman siyang hindi iyakin pero nagulat nang malaman na nakaligtas si Maple sa self-destruct niya. Pero pagdating ng hapon ay walang nakuhang orb sila Maple dahil may kumuha na daw ng mga ito. Kaya nagbago ulit sila ng strategy. Sila Cosme at Kuromo na ang bagong kasama ni Maple sa paghahanap ng orb. Habang ang kambal naman ay kasama ni Sally. Samantala sila Is at Kanade naman ang nagbabantay sa mga orb nila sa base. At sa town ay napapanood sila ng mga player na na-eliminate na sa Guild War. Pagbalik sa base ay wala silang masyadong nadagdag sa mga orb nila dahil lahat ng mga nakita nilang guild ay wala na daw mga orb. At nag-aalala pa sila dahil baka puntahan sila ng Holy Sword na guild ni Pain dahil sinabi ni Dread na babalik daw siya para gumanti. Kaya naisip ni Sally na lumipat sila ng base para maiwasan ito. Samantala pinapag-usapan na ngayon nila Pain kung paano sila susugod sa Maple Tree. Naghahanda na sila para lumipat ng base, subalit kaagad na nakarating doon ang apat na pinakamalakas ng Holy Sword. Walang atubili ay kaagad na nagsagupaan ng dalawang guild. Subalit mapapansin na mas malalakas sa kanila ang mga kalaban. Sila Is at Kanade ang nagbantay sa mga orb nila mula kay Frederica. Samantala hirap na hirap si Maple sa number 1 player na si Pain. At maging si Kuromo ay natatalo na rin ni Drag. Kaya ibinigay na ng Holy Sword ang lahat para matalo sila kaya labis na napinsala si Maple. Kaagad na lumaban ng bida gamit ang Hydra pero wala lang itong kwenta para kay Pain. Inatake din sila ni Frederica, tapos sa isang iglap ay napaslang ni Pain si Is. Tapos walang tigil nitong inatake ang Great Shielder. Samantala pinoprotektahan naman ni Kuromo ang kambal mula kay Drag. Pinigilan ni Frederica ang paggalaw ni Sally kaya ginamit niya si Oboro pero kaagad itong napaslang. Saka sumugod si Dread sa mga orb kaya nagpalabas ng malalaking kamay si Kanade. Saka nagpalabas ng usok para makatakas, subalit napaslang siya ni Pain at nahulog ang mga orb nila sa lupa. Kaya gamit sila Syrup at Hydra ay walang humpay na umatake si Maple pero walang kwenta para kay Pain. Kaya tatapusin na silang lahat ni Pain gamit ang Sword of Destruction, subalit ginamit ni Maple ang Machine God para tirahin ito ng pinakamalakas na atake, na kahit si Pain ay masasaktan dahil sa lakas. Subalit hindi pa rin natalo si Pain kaya ginamit niya ang Secret Technique at nagkaroon ng napakalakas na aura. Kaya naman nilabas na rin ni Maple ang Atrocity Transformation niya at inatake si Pain pero naputol nito ang dalawa niyang kamay. Subalit may apat siyang kamay kaya nagawa niyang mahuli at makain si Pain. Tapos sinunod ni Maple na ubusin ang mga natirang guildmates nito. At dito na nga ay nagawa nilang madepensahan ang mga orb. Nag-respawn na sila Is at Kanade na natakot sa anyo ni Maple. Tapos magdamag na nakatransform si Maple bilang Atrocity para bantayan ang mga orb. Kalaunan ay sumapit na ang oras para magbilangan ng puntos kaya nagbalik na ang mga orb sa kanya-kanyang mga guild, kaya naman hindi na nila kailangang magbantay ng base. At ang susunod nilang plano ay ang ubusin ng mga mahihinang guild na may matataas na puntos sa abot ng makakaya para manatili sila sa top 10. Kaya lumabas sila sa kay ni Maple para manghunting ng lahat ng mga players na makita nila. Ipinakita ng bawat miyembro ng Maple Tree ang pambihirang lakas ng bawat isa sa kanila na napapanood ng mga players sa labas na na-disqualified na. Naiirita si Frederica sa pagkatalo nila kila Maple pero giit ng mga kasama na babawi na lang sila sa mga susunod pang event lalo na at number 1 pa rin naman ang guild nila dahil sa dami ng points na nakuha. At habang nakasakay ang mga guildmates sa likod ni Maple ay nakita nilang nagpapataya na ang lahat ng mga guild para manatili sa top 10. Nakikipaglaban sila Mi at sinabi sa mga kasama na magpa-heal kay Misery para hindi mamatay. Ngunit patuloy pa rin ang pagsugod sa kanila ng iba't ibang guild sa pagnanais na makapasok sa top 10. Subalit matagumpay nilang tinatalo ang mga ito. Pero nabalitaan nilang papunta sila Maple sa lokasyon nila kaya handa na silang makipagpatayan hanggang dulo. At mas ginanahan pa nga si Mi. Pero pagdating ni Maple sa harapan niya ay nakaramdam siya ng takot. Pero ang ibang mga players lang ang pinatay ni Maple na siyang ipinagtaka ng Flame Emperors. Sinadya nila Maple na hindi saktan ng Flame Emperors dahil makakatulong din silang ma-eliminate ang ibang mga guild para manatili sila sa top 10. Nakita nilang ganun din ang plano ng Holy Sword kaya pinabayaan nila itong ubusin ng mga natitirang players. At para sa pang-finale ng Maple Tree ay ginamit nila Kanade at Sally ang mga kakayahan nila para mapadami si Maple.
at tuluyang maubos ang lahat ng mga guild na nasa paligid. Nasaksihan ng Flame Emperors at maging ng Holy Sword ang nakakatakot na kakayahan ng Maple Tree dahil sa nakikita nilang 7 maple na nagwawala sa kagubatan. Nag-uusap ang mga developer dahil natapos ang event ng 6 na guild na lang ang natira, ngunit makakatanggap daw ang 6 na guild ng pare-parehong pabuya. Masaya sila Maple dahil nakuha daw nila ang 3rd place nang matapos ang event. Kaya nagkaroon sila ng kasiyahan sa loob ng game. Ngunit inanyayahan din ni Maple maging ang mga guild na nakalaban nila. Tapos sama-sama nilang pinanood ang mga highlights mula sa nangyaring labanan. Tapos giit ni Payne na mananalo na daw sila sa guild duel sa susunod. Pero giit ng mga kasama na makakakuha na naman ng mga kakaibang skill si Maple sa hinaharap kaya imposible ito. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.